Mama Narita Reyes at saka si Kuya Brooks ay nag-usap. Sabi ni Mama Narita, Kuya Brooks, pupunta po yung asawa ko dyan. Magbabakasyon. 3 sila, no? 3. So, sabi ni Mama Narita, gusto ko dyan sila magstay. A week, Kuya Brooks, no? 1 week. Yun. Tapos, ayun, na namin, nilinis na namin yung kwarto, syempre. Tapos, tinanong na namin si Mama Narita Reyes kung ano ba gusto ng asawa mo. Syempre, galing yung ibang bansa yun. Sabi niya gusto niya ng mga seafood. O sige, dalhin namin sa Mercedes para siya mismo yung pumili kung ano yung kwat. Tikman niya ang luto doon. Napakasarap. Sabi ni Mama Narita, gusto ng asawa niya din yung mag shot baga, tapos kwentuhan. Sige, ay walang problema, ganon. So excited na kami. 1 week, nagtakin yung 1 week na magkaroon ng bisita. First time sana na magkaroon ng bisita, di ba? Sa bahay niyo, Kuya Brooks, yung mister ni Ma'am Ana. Oo, first time. Totoo yun. Pero nung dumating, nagulat kami. Nagulat, pati si Kuya Brooks nagulat. Nang doon si M, sumama. Start mo na. At hindi lang po yun. Pati si Ma'am Ana Rita, asawa mismo ni si Randy. Nagulat din, hindi alam. Nasa kasama pala pagpunta doon sa dahil. Sa bahay. O sinabi sa akin ni Ana Rita. Bakit gano'n? Bakit gano'n ang ginawa ni M? Actually, sinabihan mo si Ma'am Ana Rita, di ba? Ma'am, bakit hindi mo sinabi sa akin na nakasama si M? Sabi niya, hindi niya din alam. Okay. Sabi niya, hindi ko din alam na kasama. Okay, nandyan na yan, ano? Alam naman, kasi ayaw nga namin talaga ng issue-issue. Ayaw namin. Alam naman, babastusin ko pa. Minsan, bigla na lang susulpot dun sa diet. Na wala namang pasabi o Rab. Yan ako, punta ko dyan. Walang ganun. Basta na susulpot. Alam nga naman, paalisin pa ni Rab dyan. Hindi naman ganun si Rab. Mabalik naman yung bata niyan. So ayaw ng ganun. Estilo niya. So, hindi lang isang beses o hindi lang maraming beses. Tapos nag-aapura mag-vlog. Kailan kayo pupunta dito? Diba? Ganito. Eto mga kalingap, bilang parte ng pagmamalasakit ko kay Medit, sasabihin ko kung ano ang mga bagay na dapat niyang gawin at mga bagay na hindi niya dapat ginagawa. Hindi kagaya ng mga iba dyan. Kagaya nga ng sabi ko sa aking nakaraang live na sumusuporta kay Medit, mga reactors, pero wala namang halos ginagawang matino na dapat nakakatulong para maging maganda ang personalidad ni Medit. Ito lang kasi ang napansin ko and hopefully ay hindi masamain ni Medit. From the bottom of my heart. Medit, napansin ko lang na kada pupunta ka sa isang lugar, kagaya nilang kila J. Brad, no? Sabi nila hindi ka raw talaga nagpaalam. Wala naman daw kayong usapan. Sabi mo, meron kayong usapan, may screenshot ka, papasabugin mo, pero hanggang ngayon hindi pa sumasabog. Sabi ni J. Brad, hindi raw kayo nag-usap. Sinabi lang daw sa kanya ng kanyang kapatid na ikaw ay pumunta doon at mayroong ka pang kasama na malaking lalaki. Hindi ka nagpaalam. Dapat nagpaalam ka. Paano nga naman? Kung basta-basta ka nalang pupunta doon, tapos may hindi magandang nangyari sa'yo o may hindi magandang nangyari doon sa lugar nila J. Brad. So ano ang magiging problema? Iingatan mo rin siyempre yung sarili mo. Concern ako sa'yo. Kaya sinasabi ko ang lahat ng ito. Hindi kagaya ng ibang supporter mo, reactor mo, hindi ka sinasabihan. Puro na lang, lagi na lang silang kinikilig sa Jamdit, pero wala silang pakialam sa kaligtasan mo. Kagaya na lang nito. Kila Kalinga Prab, sabi ni Kuya Brooks, nagpupunta ka raw sa amin. Na hindi naman ikaw nagpapaalam, hindi ka nagpapasabi, Kalinga Prab, pupunta ako dyan. Matagal na kayo hindi nakapag-vlog sa akin, baka naman parang hindi na kayo mahirapan pumunta sa Naga, sa lugar ko, ako na pupunta dyan para ma-vlog nyo ako. Dapat ganun, di ba? Magpaalam ka kasi courtesy yan. Respeto ang tawag dyan. At malay mo, syempre, kapag alam nila Kalinga Prab, napupunta ka dun sa bahay, maipaghanda ka pa ng makakain mo, ng maayos. Kung gagabihin ka, maipaghanda ka ng iyong matutuluyan. Ganun ang pagtanggap na dapat. Lalo na dun sa mga taong nagpapaalam, dun sa mga taong mayroong respeto dun sa kanilang pupuntahan. Hindi ko sinasabing wala kang respeto. Ang sinasabi ko lamang, wag na wag kakalimutang magpaalam dun sa tao na gusto mong puntahan at kausapin. Baka kasi busy sila. Baka kasi may iba pa silang ginagawa.
Baka kasi nag-i-scout sila. Baka kasi nagcha-charity pa sila. Yun. Diba? Hindi naman masama, diba? O mga reactor, ginagawa nyo ba yan? Mga supporter, pinapaalalahanan nyo ba si Mekit? Bukod lang dyan, napansin ko rin. Diba? Ito lahat nadinig natin kay Kuya Brooks. Pumunta ka rin kila Kuya Brooks na instead, yung asawa yata ni Ate Ana Rita, kung hindi tayo nagkakamali, ang mag-i-stay doon sa bahay nila Kuya Brooks, wala namang usapan, napasama ka rin, nagpunta ka rin na walang paalam. Anong sabi ni Kuya Brooks? Hindi niya alam na pupunta ka ron, pero dahil bilang respeto at pagtanggap, tinanggap ka niya. Siyempre, nandoon ka niya, alam nga namang pauwiin ka pa. Ang ini-expect nila talaga, yung asawa ng sponsor na mag-i-stay sa kanila. Pero hindi natin alam kung talagang may usapan ba, nakasali ka na pupunta doon, o kung sino man ang nakausap mo, sila Kuya Brooks ba, o kung sino man dyan, dapat naliwanagan yan. Kung nagpaalam ka naman, wala namang problema May paghahanda ka pa nga, masasarap ang ulam kila Kuya Brooks. Pwede ka pang mag-swimming sa swimming pool ni Alim yun. Alam mo ba yun? Ganun yun, Medit. Magpaalam ka kasi. Okay lang yan kung namimiss mo si Kalingap Dan, gusto mo makita ron, pwede. Diba? At least nagpapaalam ka. Kasi nga, para respeto na rin. At para naman syempre, maipaghanda ka na maigi. Yung pagtanggap sa'yo ay maging mas maayos. Ganun yun. No? Para hindi nagkakaroon ng problema. Tatlo na yan. Kila J. Brad, Kalingap Rab, Kuya Brooks. Lahat yan, hindi ka nagpapaalam. Bigla ka nilang dumadating. Minsan tuloy, baka maisip ko na baka may lahi kang Bombay o Indian sapagkat bigla ka nilang dumadating sa mga bahay-bahay nang walang paalam. Di ba ganun ang mga Bombay? Bigla na lang dumadating sa mga bahay-bahay at pagkatapos wala silang matagpuan na tao kasi hindi sila nagpaalam. Bakit nga naman sila magpapaalam? Kung magpaalam sila, pagpunta nila doon, wala na sila masisingil. Kaya nga pagdating nila doon sa pintuan, walang tao. Tao po. Wala naman tao pero ang daming tsinelas doon sa pintuan pero walang tao. No, hindi nagpaalam kasi, nagtago tuloy. Alam niyo na kung bakit sila nagtatago. Kasi nga, meron silang atrasong obligasyon dun sa Bombay. Ang tanong dito, sila J. Brad ba? Kuya Brooks? Kalingap Rab? Meron bang atraso sa'yo na obligasyon? Yun lang naman ay tinatanong natin. Hindi naman sa pinagtatabuyan ka. Pero ang ibig sabihin dito, importante yung komunikasyon. Maayos na komunikasyon kasi dito pumapasok yung tinatawag nating respeto. Diba? Yun naman ay sinasabi ko lamang sa'yo bilang paalala. Pero kung may kasagutan ka naman dyan, pwede mo naman akong kausapin at sagutin ng maayos. Ito kung bakit ko sinasabi sa'yo bilang pagsuporta sa'yo, bilang pagmamalasakit sa'yo, na hindi lang basta kagaya ng mga reactors mo na kuda ng kuda, mga supporters mo na hindi sinasabi kung ano yung mga mali na nakikita sa'yo. Sinasabi lang nila, sinisiraan ka. Hindi lahat ng pagpuna sa mga maling nakikita ay paninira. Hindi bali ng may mga pumupuna sa'yo. May mga nagsasabi sa'yo kung ano ang iyong mga kakulangan, kamalian. Kesa naman sa puro matatamis na salita, puro pagsuporta, na wala namang kwenta, walang naituturo sa'yo na tama, at higit sa lahat, walang pakialam sa kung ano ang kahihinatnan ng iyong pagkatao dito sa social media. Ako, may malasakit kami sa'yo, Medi. Nandito ako. Kulang na nga lang ilagay ko yung sarili ko sa tabi mo. At palitan mo na si James. Hindi kayo bagay ni James. Mas bagay tayo. Did it. Diba? Yun lang. Paalala lang naman yan. Alright? Bye.